Si BNB, ang native token ng Binance ecosystem, ay balak nang ilagay sa isang publicly traded company sa Nasdaq. Isang hakbang na halos kahalintulad ng ginawa ni MicroStrategy kay Bitcoin. Kaya ang tanong ngayon, ano po ang magiging epekto nito kay BNB at sa buong crypto market? Paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy investors ni BNB? At bakit po ito napapanahon sa ilalim ng bagong administrasyon sa US? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong ZZ. Ayan. At simulan po natin sa kung ano po ang plano para sa BNB Treasury na papasok sa Nasdaq. Ayan, ayon po sa ulat ng Bloomberg, ay may tatlong dating executives mula sa Coral Capital Holdings na ngayon ay may plano para lumikha ng isang treasury vehicle na nakafocus kay BNB. Sila ay sina Joshua Kruger, Patrick Horstman, at saka Jonathan Pash. Yan, Jonathan Pash. Plano po nilang magtaas ng hanggang $100 million para gamitin sa pagbili at paghawak ng BNB bilang core asset. Ang kumpanya po na gagamitin nila ay isa ng publicly listed company sa Nasdaq. Ngunit balak po nila itong i-rebrand bilang Build and Build Corporation. Ang pangalang ito ay hango mismo sa ibig sabihin ng BNB na Build and Build. Kapag natuloy ito po ang magiging kauna-unahang kumpanya sa Nasdaq na maglalagay ng BNB bilang official treasury asset nito. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ni Ginoong ZZ dito? Yan, si Ginoong Changping Zhao or mas kilala sa ZZ na kilala bilang founder ng Binance ay agad pong naglabas ng pahayag. Sinabi niya na hindi siya directly involved sa project na ito at ganun din ang Binance mismo. Pero malinaw rin ang sinabi ni Ginoong ZZ na suportado po niya ito at masaya po siya na pinalalawak ang presensya ni BNB sa global market. Git pa niya, ang BNB ay tumatakbo or nag-ooperate sa isang public blockchain at hindi na ito exclusive or pag-aari ng Binance Holding. Ibig sabihin, kahit wala na siya sa Binance at kahit may mga issue noon sa US, patuloy pa rin ang pag-usbong ni BNB bilang independent crypto asset. Ngayon ay paano po ito maihahambing sa ginawa ng MicroStrategy kay Bitcoin? Kung matatandaan po natin, si MicroStrategy ang unang malaking kumpanya na nag-invest ng bilyon-bilyon, yan, bilyong-bilyong dolyar kay Bitcoin, ay ginamit nila ito bilang treasury reserve asset. At mula noon ay naging bullish po ang tingin ng institutional market kay Bitcoin. Ngayon ay tila gusto na ring sundan ng ibang crypto ang yapak ni Bitcoin. At sa pagkakataong ito ay si BNB naman ang bida. Ang pagsali po ng isang kumpanya sa Nasdaq na may BNB sa treasury ay parang sinasabi sa buong mundo na okay, hindi lang si Bitcoin ang may value, pati na rin si BNB, may tiwala na rin ang mga institution. Ngayon ay ano po ang kahalagahan ng diversification ng corporate treasury sa crypto? Hindi na lang si Bitcoin ang laman ng mga corporate wallets ngayon. May mga kumpanya na ring humahawak kay Ethereum, Solana at pati na rin si XRP. Ang ibig sabihin nito ay nagkakaroon na po ng diversification or paghahati-hati ng pondo sa iba't ibang crypto para mas mapanatiling stable at kumikita ang assets ng mga kumpanya. Halimbawa, ang Sharp Link Gaming at saka DeFi Development Corporation ay nag-i-invest na po kay Ethereum at saka Solana. Habang sina Vivo Power at saka Trident ay nagsimula na rin pong mag-hold kay XRP. Ngayon, si BNB na ang susunod. Ang papel ng US regulations sa mabilis na pagsulong ng mga ganitong projects.
Napapanahon din ang project na ito dahil sa pagbabagong ihip ng hangin pagdating sa US regulations. Sa ilalim po ng bagong administrasyon ni President Trump, lumambot po ang posisyon ng SEC pagdating sa crypto. Marami sa mga kaso na inihain laban sa malalaking kumpanya gaya po ng Binance ay na-dismiss na o hindi na tinutuloy. Ibig sabihin ay mas nagiging maluwag na ang gobyerno sa mga crypto projects at institutions na gustong mag-explore sa digital assets. Ngayon ay paano po naapektuhan ni BNB ang ecosystem nito? Si BNB ay meron po siyang market cap na humigit kumulang $87 billion. Ginagamit siya bilang discount token sa trading fees sa Binance platform at bilang gas fee para sa BNB Smart Chain. Ang BNB Smart Chain naman ay isa sa mga pinaka-aktibong blockchain ecosystems ngayon, lalo na sa larangan ng decentralized applications, DeFi at saka blockchain-based games. Kung mas maraming kumpanya ang magpapakita ng suporta kay BNB, mas lalaki pa ang demand. At kapag tumaas po ang demand, alam na natin ang susunod na mangyayari. Posibleng tumaas po ang presyo ni BNB. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni BNB. Bilang mga Pinoy, napakahalaga po ng balitang ito. Una, nagbibigay po ito ng kumpiyansa na si BNB ay hindi na lamang isang token na para lang sa ecosystem ni Binance. Isa na po siyang asset na kinikilala na rin ng global institutions. Pangalawa, nagbubukas po ito ng panibagong oportunidad para sa mga investor na gustong makisabay sa galaw ng mas malalaking kumpanya. Kung tayo ay may BNB holdings ngayon, mainam na bantayan po natin ang developments sa Nasdaq at sa Build and Build Corporation. At pangatlo, kung ikaw po ay trader na gumagamit ng BNB Smart Chain para sa DeFi at saka NFT games, maaaring mas lumawak pa ang ecosystem na ginagamit mo. Kung saan ay mas maraming projects, mas maraming liquidity at mas maraming posibilidad para sa profit. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, bullish po ako sa development na ito. Ang pagpasok po ni BNB sa Nasdaq sa pamamagitan ng isang treasury vehicle ay hindi po basta-basta galaw. Isa po itong indikasyon na kahit tapos na ang dominance ni ZZ sa Binance, buhay na buhay pa rin si BNB at handang sumabak sa mas malawak na arena. Ang pagkilala ng mga institution kay BNB ay parang pagbibigay po sa kanya ng karapatang makihalubilo sa mga bigating crypto tulad po ni na Bitcoin at Ethereum. At bilang isang Pinoy crypto advocate, excited ako sa mga susunod pang hakbang ng mga kumpanya sa pagtanggap sa crypto bilang bahagi ng kanilang business model. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.